Araw ng Sabado, mula sa munting bayan ng Pola, ang pinakadulong bayan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Makikita nga sa paligid ng maliit nilang municipal gymnasium ang pagdating ng mga sasakyan mula sa kung saan. Unti-unti na ngang napupuno ang parking area ng lugar at lumilikha na rin nga ng traffic sa labas ang mga sasakyang sa tabi ng kalsada ay pinarada. Isang tipikal na itsura ng gymnasium lamang ang mayroon ng Pola, na kung saan ay makikita sa harapan ng isang maliit na plaza na may mga ilang upuang gawa sa semento at ilang maliliit na kubol na pahingahan ng mga gustong tumambay rito. Nasa kabilang kalsada naman ito ang bagong gawang municipal hall na kulay blue ang pintura na may dalawang palapag. Ipinagamit nga rin ng munisipyo ang kanilang parking area kung sakaling walang maparadahan ng iba pang manonood. Medyo naging aligaga nga rin ang munisipyo ng araw na ito dahil hindi nila akalaing maraming manonood sa magiging laro. Hindi naman daw ganito ka-crowded ang lugar sa mga naunang laban ng kanilang bayan dito. Maging ang mga players nga ng Pola Monsters ay hindi rin makapaniwala dahil nang pasukin nila ang loob ng gymnasium ay punong-puno ang audience area at ang ilan nga ay nasa tabi na ng court na kaupo. Sa labas nga ng lugar ng oras na iyon ay makikita rin na nagtatayo ang mga tauhan ng munisipyo ng mga bubong para sa ilalagay nilang projector ng laban na magaganap sa loob. Ito ay para sa mga hindi makakapasok sa loob. Ang natitirang espasyo na lang kasi sa loob ay ang pwesto para sa mga taga-mansalay na hindi rin naman ganoon kalawakan ng espasyo. Pumasok na nga sa loob ng gymnasium ang mga players na may suot ng dark red at white na jersey. Puti sa gitna at sa gilid ay doon naman makikita ang dark red na tela ng kanilang uniforme. Makikita rin ang logo ng team na mga nakakatakot na monsters na may mga magagandang kulay at may hawak na bola. Sa ilalim naman ito makikita ang pangalan ng kanilang bayan. Agad na ngang nag-ingay ang mga taga-Pola nang pumasok na ang kanilang 11 mga players na pinangungunahan ni Marky Lee na may numero 4 ang jersey. Makikita nga sa mata nito ang tuwa dahil marami mga pupusta sigurado sa labang ito. Inaasahan na naman niyang hindi sila mananalo, kung kaya'y ang pusta niya ay para sa mansalay. Kung pumayag nga lang daw si Valdez na ibenta ang laro, ay mas malaki raw sana ang kanyang kakabigin dahil alam niyang maraming tataya sa kalabang team. Pero okay na rin siguro ito. Isa pa, mansalay ang pusta ko kaya walang kahirap-hirap na pera na naman ito. Sabi niya sa sarili na dumiretso kaagad sa bench nila. Kasunod nga rin niya si Cedric Garcia na kumakaway-kaway pa sa mga manonood. Wala nga rin siyang intensyon na galingan dahil nasa mansalay rin ang kanyang pusta. Kinamitan din niya ng sales stock ang karamihan sa mga pumusta para sa team nila at sinabing sila ang mananalo sa labang ito. Natatawa na nga lang si Garcia sa kanyang isip kapag naaalala kung paano maniwala ang mga napapusta niya sa kanilang team. Kasabay nga rin ni Garcia ang isang player na may ariti sa labi na si Barik Dosa, ang 6'3 shooting guard nila. Kasabay rin ito ang kanilang sentro na may 6'8 na height na si Kevin Magsino. Sa kabila ng pagiging sentro nito ay kilala ito sa pagiging perimeter shooter at isa ito sa mga sentrong paboritong atakihin ng mga ace players ng ibang team dahil tamad itong dumepensa. Habang makikita naman sa dulong-dulo ng mga players ang pinakamatangkad sa kanila na si Shaquille Hernandez. Maraming naghihintay na magkaroon ito ng magandang playing time. Kaso ang palaging sinasabi ni Marky Lee sa mga nagtatanong ay nag-a-adjust pa raw ito kung kaya't sa garbage time lang niya ito ipinapasok. Mababakas nga ang kaseryosohan kay Hernandez nang makarating sa kanilang bench dahil alam na niya ang magiging resulta ng larong ito. Matatalo raw sila ng mansalay dahil hindi pumayag ang team captain ng mga iyon na ibenta ang laro. Nang marinig nga ito ni Shaquille kanina ay parang gusto na lang daw niyang umuwi. Kaso inisip na lang din niya na mas mabuti na raw ito. Hindi siya pagod pero may sahod pa rin daw siya sa magiging larong ito. May bonus din daw siya sa kanyang captain league kapag natapos ang game. Wala rin naman daw siyang magagawa kundi ang sumabay na lang sa agos ng magiging desisyon nito.
Isa lang din siyang baguhan kung kaya't wala raw siyang magagawa kahit pa raw siya magreklamo rito. Ang hindi nga lang niya ikinatutuwa ay narito sa gymnasium ang ilang mga kapitbahay niya, lalo na ang kanyang tatay at kapatid na i-cheer daw siya. Napapabuntong hininga na nga lang siya habang nagkikwento ang kanyang kapatid. Bidang bida lagi siya sa mga kalaro nito at wala naman siyang magawa kundi ang hayaan na lang ito. Kuya, gusto kong makakita ng slam dunk. Iyong paborito mong gawin. Iyong nayayanig iyong board. Papatapusin ko lang ang season na ito at sa ibang team ako pupunta para gawin yun. Iyon ay kung mag-o-offer uli sa akin ng Socorro. Sabi nga ni Shaquille sa sarili na nawalan bigla ng gana dahil sa nangyayari sa team nila. Hindi raw kasi ganitong basketball team ang kanyang inaasahan. Hindi rin daw ganitong klaseng paglalaro ang kanyang nais maranasan sa una niyang taon sa OMPL. Ilang sandali pa ang lumipas at makikita na nga si Hernandez na nakatayo sa ilalim ng basket nang magsimula na ang kanilang warm-up. Sinasambot nga niya ang mga nahulog na bola mula sa mga mintis at pagpasok sa ring at pagkatapos ay ipapasa niya ito sa kanyang mga kasamahan. Habang abala sa pagwa-warm up ang Pola team ay bigla namang napatahimik ang crowd nang may mga nakaitim ang biglang pumasok sa loob ng venue. Ito na nga ang nangungunang team ngayon sa standings at kasama rin ito ang nasa 50 mga taga-Mansalay para may mag-cheer daw sa kanila. Kung ikukumpara naman ang mga players na nagmula sa ibang bayan na nanood sa laro ng Nauhan at Mansalay ay masasabing mas maraming nanood doon. Ngunit dito sa Pola, sa kabila ng dami ng mga audience ay tila walang ibang mukha ng ibang players ang lumitaw. Ang team ng Puerto Galera ay may laro rin ngayong araw, habang ang Kalapa naman ay tila hindi raw interesado sa game na ito. Alam kasi nilang hindi mananalo ang Pola. Isa pa, hindi na pinapunta ni Mover ang kanyang team doon dahil magpo-focus na lang daw sila sa pagpapractice para sa kanilang mga next games. Ang team naman ng Socorro ay may laro, habang ang team naman ng Pinamalayan ay hindi na rin interesado sa mangyayaring laban dito. Hindi nga rin interesado si Trey Sanchez sa larong ito na naging dahilan para ma-postpone ang plano sana nilang panonood ng laban dito ngayong araw. Sa madaling salita, para sa mga teams na iyon, ang larong ito ay alam na nila ang magiging resulta. Isang shooting team ang Mansalay at mahina sa depensa ang Pola, kung kaya't malinaw na sa kanila kung sino ang mananalo sa game na ito. Isa pa, may ideya nga rin sina Ramirez at Flores na bumibili ng laro sina Lee, kaya nagkaroon sila ng 3 panalo sa nakalipas nilang mga laban. Tiyak daw naman na hindi ito gagawin ni Ricky, kaya isa na namang panalo ito para sa Mansalay. Ang daming tao parang ang skip tuloy ng venue. Sabi nga ni Andrea habang sila ay naglalakad papunta sa bench. Makikita nga ang dalaga na nakasuot ng black na formal dress na parang isang nag-oopisina ang datingan. Ang ilang mga kalalakihang nakaupo nga sa tabi ng court ay hindi rin maiwasang mapatingin sa magandang coach ng Mansalay na pasimple pang inayos ang kanyang lumugay na buhok. Coach, nasaan si Ricky? Tanong nga bigla ni Gerald at napaseryoso rin si Andrea nang mawala sa team nila ang kanyang boyfriend. Nasa side siya ng Pola, coach. Sabi naman ni Andrew na napatingin sa kabilang side at makikita nga ang kanilang coach Mendez na nakikipag-usap sa mga players ng Monsters. Sa mga hindi nakakalam, kakilala pala ni Ricky si Marky Lee. I think magkaibigan si Lee at ang patay ng brother ni Ricky. Sabi nga ni Andrea na nagbigay na lang ng kaunting impormasyon sa kanyang team tungkol sa bagay na iyon. Marky Lee. Sabi naman ni Carlo Tuason sa sarili dahil parang may kung ano siyang naalala sa kanyang nakaraan tungkol sa pangalang ito. Pagkaupo nga nila sa bench ay agading naghanda ang team ng Mansalay para sa pagwa-warm up. Sa side ng Pola, makikita nga si Mendez na kinakausap si Marky. Ang mga players tuloy ng Monsters na hindi alam ang tungkol sa kanilang team captain at kay Mendez ay napaseryoso na lang. Kuya, good luck sa game. Huwag kayong maging mabait sa akin. Okay ba yun?
Nakangiting winika ni Ricky sa harapan ni Lee na medyo napalunok dahil sa masayang aura ni Mendez. Si Shaquille naman ang oras na iyon ay pasimpleng napasulyap sa maliit na player ng Mansalay. Ang liit pala noong Mendez, pero nagagawa pa rin niyang makipagsabayan sa mga ace players ng ibang team. Sabi nga sa sarili ni Hernandez, "Sige ba Ricky, galingan mo dahil baka magkaroon na kayo ng isang talo." Wika naman ni Marky na batid ng mga kasamahan niya na nagsisinungaling lamang. Pagkatapos nga noon ay tumakbo na si Ricky papunta sa kanilang bench at kasunod lang nito ay ang pagtawa ni na Cedric at ng mga kasamahan nito. Si Marky naman ay pasimpleng nakitawa, pero may kung anong bagay ang biglang bumagabag sa kanya dahil doon. Nag-ingay na nga ang mga manonood nang pumunta na sa gitna ang mga manlalaro ng dalawang team. "Go Pola! Go Pola!" Sigaw ng marami at ang mga taga-Mansalay naman ay hindi nagpatalo sa mga iyon. Makikita ngang inilabas na nila ang kanilang mga baon na empty bottles. May lamang mga batong maliliit iyon at nang kalampagin nila ito ay naglabas ito ng solidong ingay na siguradong maririnig din ng marami. Si Gerald nga ay makikitang napaseryoso nang kamayan siya ni Lee. Nais niya sanang sabihin kanina sa Mansalay ang ginawa nito kaso naunang nasabi sa kanya ni Ricky ang tungkol sa pagiging kuya nito rito. Nakita kasi niya ang masayang pagkukwento ni Mendez tungkol sa kung paanong naging mabuting kaibigan ito sa kanyang kuya Richard, gaya raw ni Tristan Agoncillo. Naisip na nga lang ni Gerald na mukhang hindi ito inalok na ipatalo ang game, kung kaya't hindi na raw mahalaga kung malaman nito ang nangyari. Mas pinili na lang ni Gerald na mas maganda raw na wala nang iba pang isipin si Ricky sa magiging laro nila. Ilang sandali pa nga ay sumilbato na ang referee at kasunod na nito ay ang pagpasok ng starting five ng dalawang team na ikinacheer lalo ng mga taga-Pola. "Galingan ninyo Pola!" sigaw ng isang grupo ng mga kabataan. "Kuya Shaquille, galingan mo kapag pumasok ka na sa loob!" sigaw naman ng isang bata mula sa likuran ng bench ng Pola. At nang marinig nga ito ni Shaquille ay ikinadilim na lang ito ng kanyang paningin sapagkat kilala niya kung kanino nagmula iyon. Kailangang maging natural lang ang game, sabi naman ni Marky Lee sa kanyang mga players. Hindi naman daw pwedeng matatalo sila na mahahalata ng mga manonood. "Copy, Boss Captain," sabi nga ng kanyang mga players at pagkatapos noon ay pumasok na nga ang mga manlalaro para sa Pola. Pola Monsters. Cedric Garcia number 30, 6'1", point guard. Barik Losa number 6, 6'3", shooting guard. Jervin Santillan number 11, 6'4", small forward. Marky Lee number 4, 6'8", power forward. Kevin Magsino number 25, 6'8", center. Mansalay Black Knights. Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Andrew Salome number 20, 6'0", shooting guard. Gerald Valdez number 23, 6'3", small forward. Arjon Balbuena number 17, 6'7", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Nag-ingay na nga lalo ang mga manonood ng kanya-kanya na ng tapatan ang mga players sa loob. Ang dalawang sentro nga ng dalawang team ay makikitang nagtinginan at sa pagdating ng referee ay makikita na ang pagporma nila para sa kanilang pagtalon. Sumilbato na ang referee at kanya-kanya na ng paghahanda ang bawat manlalaro. Sa pagbato nga ng ref sa bola pataas ay doon na nga napalunok si Magbuo na tumalo na nga nang tumalo na rin ang kanyang kaharap. Si Magbuo ang nanalo at ang bola ay tumapon papunta sa direksyon ni Mendez na mabilis namang nilampasan ni Garcia. Sinambot ito ni Ricky at kasabay rin ito ay ang mabilis na pagbaba ng kanyang mga kasamahan sa kanilang side. Naitawid nga kaagad ni Ricky ang bola at dito na nga siya kaagad na napatingin kay Balbuena para humingi ng screen. Nang makita naman ito ni Lee ay medyo napaseryoso siya. Ang mga taga-Pola nga ay napacheer para kay Lee nang magkaroon na nga ng palitan ng defender.
Tinapatan na nga ngayon ni Lee si Mendez na isang 5-6 lamang. Pero tila kumpiyansa pa rin ito na makikitang nakangiti habang pinapatalbog ang bola. Kuya, game na. Pigilan mo nga ako kung kaya mo, sabi ni Ricky at napatawa naman si Marky. Aba, mukhang mayabang yata itong kapatid ni Richard ah. Sabi naman ni Lee na planong hindi seryosohin ang nasa kanyang harapan. Oo kuya, gusto kong pigilan mo ako. Pinapanood ko ang mga laro mo at mukhang hindi mo pa inilalabas ang galing mo, hindi ba? Kilala kita kuya. Pareho kayo ni Kuya Tristan. Mga halimaw kayo sa loob ng court, lalo na sa pagdepensa. Kaya Kuya Marky, pigilan mo ako. Seryosong winika pa ni Ricky na nagbigay ng kakaibang kilabot kay Lee ng oras na iyon. Marahan nga siyang humanda at sa pag-atras ni Mendez ay mabilis niya itong hinarangan na ikinaseryoso ng mga taga-pola dahil mali siya ng pagdepensa. Walang kahirap-hirap ngang nilampasan ni Mendez si Lee na ikinatuwa naman ng mga taga-Mansalay. Ang bilis ng isang ito. Sabi na nga lang sa sarili ni Marky na bahagyang nagdilim ang paningin dahil nakita niya ang ngiti ni Ricky nang utakan siya nito. Inatake ni Mendez ang basket at sa kanyang pagtalon palapit dito ay nagdilim na lang ang kanyang paningin dahil alam niyang hindi siya papalusutin ng kanyang Kuya Marky. Ano ang gagawin mo kapag ako ang dumepensa sa iyo sa ilalim ng basket? Ang liit-liit mo. Hahampasin ko lang ang bola kahit anong klaseng tira pa ang gawin mo, sabi nga ni Marky sa batang si Ricky noong nabubuhay pa si Richard. Kuya, hindi ko alam, sagot naman ni Ricky na tinawanan naman ni na Tristan at Richard. Ituro mo sa akin kuya. Hindi pwede, di mas magiging magaling ka pa sa akin, sagot naman ni Marky na ginulo ang buhok ni Ricky na sinubukan pang umiwas. Iniiwas nga ni Ricky Mendez ang bola mula sa kamay ni Lee na nagawa pa rin siyang maabutan sa ere at pagkatapos noon ay doon na niya pinakawalan ang isang reverse layup gamit ang kanang kamay na inilayo niya lalo sa kanyang Kuya Marky. Iniisip mo bang may ilusot mo iyan? Wika naman ni Marky at nang umangat ang bola ay nagawa pa rin niya itong maabutan dahil ang kaliwang kamay niya ang una niyang pinamblock sa tira ni Mendez. Inilaan niya talaga ang kanang palad para sa reverse layup na gagawin ito. Paglapag nga ni Mendez at Lee ay buong gymnasium naman ang natahimik dahil nakikita ang maliit na pagngiti sa labi ng player ng Mansalay. Tila ba masaya pa rin daw ito sa nangyari. Naabutan pa rin ninyo kuya at talagang napigilan pa rin ninyo ang reverse layup ko, mahinang wika naman ni Ricky na ikinakuyong bigla ni Marky. Kuya, gusto kong manalo, hindi dahil sa ayaw mong manalo. Gusto kong manalo sa game na ito na nahirapan ako. Dahil sa ganoong paraan ako magiging masaya. Alam ko kuya ang ginagawa mo. Hindi na rin naman ako bata para hindi pa mapaisip, sabi pa nga ni Ricky na nilampasan ang kanyang Kuya Marky. Ngayon ninyo ipakita sa akin na nag-e-enjoy pa rin kayong maglaro ng basketball gaya noon. Pahabol pa ni Ricky na humanda na ngang muli para sa pagpunta pa rin ng possession sa kanila. Si Marky Lee naman ay napaseryoso na lang nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Ricky Mendez. Ang mag-enjoy sa pagbabasketball, iyon ang hindi dapat mawawala sa paglalaro mo. Ito ang lagi ring sinasabi ng kuya mong bulok maglaro.